o na anak ka ng nanay mo. Di ba? Minsan, kilalang-kilala na natin yung kausap natin, o kaya matagal nating hindi nakita at nagpagtagpo tayo, may inaayos tayong proseso o dokumento, kahit na inilatag mo na ang lahat, napakarami pa nilang hinahanap para patunayan natin sa kanila kung sino nga tayo. Amen po ba? Sa mga nangingibang bansa, ito, lagi nilang na-experience ito. Kailangan may passport ka. Kailangan meron kang visa. So, pagka pupunta ka sa isang mayamang bansa, minsan kailangan may show money pa para makatawid ka doon sa immigration office. So, kahit sa ating mga mananampalataya, kahit na minsan kilala na natin ang bawat isa ng matagal, minsan tinatanong din tayo ng ating mga kasama. Hindi ba? Minsan may sinasabi tayo, minsan hindi na rin sila naniniwala. Bakit po? Diyan natin makikita kung gaano kahalaga yung patotoo natin sa mundong ito. At ito po yung sisilipin natin ngayong umaga, mga kapatid, sa buhay ni Tomas. I hope sa ating pag-uusap na ito, some way, somehow, ma-break ko yung dati niyong kaalaman patungkol kay Tomas na sabi nga natin sa wika ng mundong ito is na character assassination dahil do sa kanyang naging attitude. So tingnan po natin si Tomas at sa mga talatang ating binasa, papamagatan po natin itong Jesus is risen, now what? Nabuhay na si Jesus. Paano ngayon? O kasano ngayon nga ron? So ito yung hamon sa bawat isa sa atin, because for how many times we celebrate the risen Christ, pero ang tanong, may nabago ba sa atin? May na-transform ba? Yan, kung nabuhay si Jesus, anong halaga nun sa akin? So, tingnan po natin si Tomas, Kasi si Tomas yung isa sa main character dito sa mga talatang nabanggit natin sa 24 hanggang 31. Si Tomas ay kilala natin bilang sa Bible, siya yung tinaguriang the twins. Kasi meron siyang kambal, pero silent yung Bible doon, mga kapatid. Dinahanap ko kung anong pangalan ng kanyang kakambal. Wala po. But it's not important, At yung Thomas na pangalan, nasa salitang Aramaic, ang ibig sabihin nun ay Theoma. Ibig sabihin, kambal. At sa wikang Griego, ay Didymus. Kaya minsan mababasa natin, Thomas the twins, Thomas the Didymus. So isa lang yung pinapatungkulan, kung sino yung taong ito. Now, let us look at him as a disciple. Doon po sa account sa John 11, kung saan ito po yung istorya ng pagkamatay ni Lazaro, ang sabi doon ni Tomas, nung pupunta si Jesus doon sa bangkay ni Lazaro, sabi niya doon sa mga kasama niya, let us go with him. And if he will die, let us die with him. Si Tomas na ang pakilala ng mundong ito ay nagduda sa pananampalataya sa kanyang Panginoon is the same Thomas in the Johannine account na sinabi niya, inaya niya, hinikayat niya yung mga kasama niya, let us die with him. Ibig sabihin, kay Jesus. Secondly, si Tomas ay, next po, ayan. Sa John 14:5, very popular ito kasi yung sumunod na verse nito is John 14:6. Alam, tatandaan niyo pa po ba yung John 14:6? Ayan, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Ano ba? You still know your theology, po. So, yun, Ang kasunod kasi nito, ay sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Looking at Thomas as disciple of the Lord Jesus Christ, dito ay naging honest siya. Kasi nung sinabi sa verse 5,
Saan ba yun? Parang yun ang tanong niya kay Jesus. Naniniwala siya kay Jesus, pero nagkakaroon siya ng kalituhan kasi sabi ni Jesus ay pupunta siya doon. At tinatanong niya kung asan ang daan. Saan ba yun? Yun yung honest na tanong ni Jesus doon sa kanyang Panginoon. Next po, si Jesus bilang disciple, yan. Doon sa verse natin binasa kanina, sa verse 28, ang sabi niya doon, My God and my Lord. Panginoon ko at Diyos ko. He was declaring in public, even on these same disciples na kasama niya, na naniniwala pa rin siya, at hindi naman talaga nawala yung kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoong Jesucristo. Kaya nung inalaw siya ng Panginoon na minsan pa makita niya ito at mailagay niya yung kanyang daliri as He requested, God granted it. At nung totoo nga na si Jesus yun, napatunayan niya sa sarili niya, isinigaw niya ng Panginoon ko at Diyos ko. Sometimes, kahit nakasama na natin, ng matagal, nakikiministeryo tayo na magkakasama, minsan kapag ka nagsasalita yung kasama natin, dumarating yung time, minsan ayaw na nating maniwala sa kanila. Kaya napaka-importante po mga kapatid, nung patotoo, nung testimony, nung bawat isa sa atin. Hindi tinanggal ito ni Jesus doon sa kanyang abang lingkod na si Tomas na kinaracter assassination agad nung marami. Hello? Kaya po, pagka minsan may nawawala sa ating iglesia, mayroong hindi nakakadalo sa anumang dahilan, sana po maging katulad tayo nung ginawa ni Jesus dito. We seek them, we still care for them, we send them message, we pray for them, we visit them. Yun po kasi yung church. At dito makikita natin kung paano nilarawan ng ating Panginoong Hesus na bago siya pumanik sa kanyang Ama sa langit, dapat maintindihan, maunawaang maigi nung kanyang mga disipulong iiwanan niya pansamantala na araw-araw dapat silang maging iglesia. Ngayon po ba? So maraming nawawala. Marami ang hindi natin alam kung ano yung kanilang mga dahilan. At nagpapasalamat tayo na merong katulad ninyo na nagmamalasakit, na tumatawag, nagme-message, bumibisita, nagdadala ng konti, kung ano man yung madadala nila para maibsan yung kalungkutan, yung pinagdaraanan ng ating kapatid. Hindi kinondem ni Jesus yung kanyang alagad. Bagkus, patuloy niya itong niyakag para makasama doon sa kabuuan ng buong alagad. Lastly, about Thomas. Pagkatapos ng enkwentro ni Tomas na yon, pagkatapos na pinahintulutan siya ni Jesus na ilagay kung saan niya gustong ilagay yung kanyang daliri, nabago yung dating Tomas. Alam niyo po bang siya ay patron saint sa bayan ng India? Alam niyo po ba yon? Oo, talagang ang alam lang natin is si Jackita Jackpati ang Tomas na yan. Ito po si Tomas, mga kapatid. Na pagkatapos ng mga bagay na yon, mas lalong naging maalab ang pagmamahal niya, ang paglilingkod niya sa kanyang Diyos. Naging popular ang mga paghayo ni Pablo, ni Juan, ni Lucas, at yung iba pa ng mga nagdisipulo. Pero si Tomas, hindi natin nababalitaan na siya pala yung nagmisyon sa India. At kung bakit maraming mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko na nabubuhay at naglilingkod sa bayan ng India is because of the work of the Lord doon sa kanyang alagad na si Tomas. So sana po, pagkatapos ng ating pagtitipon na ito, when somebody, someone na nagtatanong sa inyo kung sino si Tomas, mas maganda po siguro ito na ang ating description kay Tomas. Amen po ba? Nagkaroon ng transformation kay Tomas. Si Tomas ay katulad mo at katulad ko rin na nagkakaroon ng pagdududa, nagkakaroon ng takot, minsan humihinto.
Minsan ayaw nang magpatuloy. Nasasaktan. Nagtatampo. Parang metodista. Pero hindi siya pinabayaan ng iglesia. Hindi siya pinabayaan ng kanyang Panginoong Hesukristo. Pwede bang palakpakan natin yung ating mga kapatid na merong ganong puso sa kanyang iglesia, sa kanyang kapatid. At ang dahilan kung bakit dumarami ang naglilingkod sa Panginoon na katulad mong maalab is because they see, they feel, they experience the church in you. Hello? Okay po ba yung kwentuhan natin? Sana hindi na yung Tomas na dati, Kalimutan na natin yun. Ito yung perception ng mundo. Ito yung isinaksak sa puso at isipan natin na si Tomas, katulad ng ibang mga disciple, katulad mo, pagka nahirapan ka, matutulad ka rin kay Tomas, aalis ka na din. Hindi ka na rin maniniwala. O, di ba? May mga ganyan na tayong karanasan. So let us learn in the life do sa disciple na si Thomas do sa ating istorya. Now, may ilang mga puntos na nais kong bigyan pansin natin dito po, not only with Thomas, but the whole reference that we have on our table today. Una, from doubting to believing and beyond. Nakita natin yung puso ni Jesus dun sa istorya na ito. Kinokondem siya, nung kanyang mga kasama, na tila ba, wala ka kasi. Di kung nandun ka sana, nakita mo rin sila, nakita mo rin siya. Pero hindi po yung first encounter, wala doon si Tomas. Kaya si Jesus ay bumalik upang ipaalala kay Tomas, upang palakasin yung dating pananampalataya ni Tomas at makabalik siya at tumayo muli. And it did. Yung dating Tomas, hindi nila nakikita siguro na nagmimisyon. Matapos yung enkwentro na yon, naglakbay si Tomas at umabot po ang biyaya ng kaligtasan sa bayan ng India. Ganon din po ang ginawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Alam niya na madumi tayo. Alam niya na along the way, hindi tayo makakalakad ng diretsyo. Pero iniwan ka ba ng Panginoon? Tinanggal ba niya sa'yo yung mga pagpapala mo na ini-enjoy? Minsan siguro kinalabit tayo. Pero kakasigurado tayo, hindi nawala ang pagtatangi sa'yo ng Panginoon. Kasi hinirang ka na niya. Pinili ka niya for purpose. Pwede na pala, pastor, na hindi magpunta-punta. Parang si Tomas. Huwag naman po sana. I hope this message encourage each one of us further na manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dumako tayo pag araw ng pagsamba, pag may mga gawain, dapat kabilang tayo doon na nagpapagal para sa isa-isa. Doon po sa verse 28, diba, sabi niya doon, Panginoon ko at Diyos ko. Nakita natin doon, yung tila ba pagdududa ni Tomas nung una ay nauwi sa malalim na debosyon. Mas lumalim ang kanyang pagkaunawa doon sa Kristo na ito. Na hindi pala siya iiwan kahit iniwan na siya ng kanyang mga kasama o parang hindi na siya kabilang. Ito yung pakiramdam ng marami sa atin kung minsan. Pinipili natin kung sino yung gusto nating kasama, kahalubilo, ka-care group, o kung ano pa. At pag may nahalong iba, madiyak mapantattat, Bakit? Ado ti aramedek. Meron na kasi akong pupuntahan pala. Nung nakita niyang nandun yung ayaw niyang makita. Si pastor ay maraming experience sa ganyan. So sana po matulad tayo kay Tomas, na yung minsan na parang walang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin, na kahit na kinakalabit mo yung kapatid mo, kasama mo sa iglesia, sila din parang hindi makatulong para maibsan yung kauhon mo.
Ang sinasabi sa atin, continue believing, continue serving, continue hoping. Dahil hindi lang ikaw ang nakakaranas ng mga bagay na yan. Ang bawat naglilingkod sa Panginoon ay dumaraan paminsan-minsan sa lundo ng kanilang paglalakbay sa mga ganong sitwasyon. Ngunit, ang nakakasiguro tayo, kahit na nandoon ka, kasama mo palagi ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Pangalawa po, a very special blessing. Mapalad po yung di ba? Mapalad yung mga naunang disciples because Jesus lived with them. At kung ikahambing natin yung sarili natin sa kanila, ay tila ngang mapalad sila dahil nakasalamuhan nila ang Panginoong Jesucristo. Pero ang sinasabi sa atin dito sa ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, meron kang special favor, special blessing kay Lord. Kaya ang sabi niya doon, kay Tomas, mapalad yung mga hindi nakakita, subalit naniniwala. Ikaw ba nakita mo si Jesus? Hello? Nakita niyo na ba si Jesus? Di ba? Hindi pa. Ikaw yung sinasabi ditong mapalad. Amen po. Makikita pa lang natin si Jesus sa kanyang pagbabalik. Subalit ang sinasabi sa atin ng Panginoon, mapalad ka na pala. Dahil hindi mo pa siya nakita, subalit ipinamumuhay mo na yung pananampalataya mo sa Kanya. Minsan naghihintay tayo ng malalaking himala, malalaking milagro sa ating buhay bago tayo maniwala, bago tayo sumunod. Ang dami nating mga nilalagay na panuntunan na dapat mangyari muna bago ako sumunod. Subalit hindi ito ang pamamaraan ng Panginoong Jesucristo. Nung tila ba iniiwan na siya ng mga kasama niyang alagad, niyakap pa rin siya ni Jesus. Pinalakas yung kanyang pananampalataya at nung siya nagsimula muling lumakad, yung Tomas na ito ay nagamit mightily ng kanyang Panginoon at marami ang nagkaroon ng kaligtasan. You have a unique blessing. Dahil ikaw ay nakabilang doon sa mga hindi pa nakakita, pero naniniwala na. Naniniwala ba kayong babalik si Jesus? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pananampalataya natin na meron ang bawat isa sa atin ngayon ay hindi nakabatay doon sa ating nakita na. Nakabatay ito doon sa karanasan na isinulat dito sa ating Biblia. Our faith is scripture-based, based on the experience of other disciples who learned to follow and obey the Lord Jesus Christ. Kaya, pag naririnig natin yung kanilang mga testimony, yung kanilang mga patotoo, yung kaligtasan na kanilang naranasan sa ating Panginoon, napapalakas tayo. Amen po ba? Na-encourage tayo na naimbag pa isuda, padasikmot. O kaya magtatanong na tayo, Lord, paano po ba ang gagawin ko? And this is the moment na hinihintay sometimes ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na kapag may gawain yung church natin, ang daming nagmo-move forward. Minsan, lihim na tumutulong. Bay amon, pastor. Hamo nga isursurat, ajay nagan ko, basit met inted kuket. Sa kanya, maliit. Pero yung Diyos na nag-udyok sa kanya na maging bahagi nun, malaki para sa kanya yung kanyang ginawa. Ngayon po ba? So huwag tayong mapapagod. Laging bukas ang ating tenga, laging bukas ang ating puso kapag may mga gawain na iniatang ating Panginoon sa ating church. Kapag nagiging pakinabang ang ating church sa marami nitong ministeryo, dapat po nandoon ang bawat isa sa atin. Pangatlo po, yan. Make it intentional. Sabihin mo ng malakas dyan sa katabi mo, make it intentional.
Yan. Hindi po pwede yung palihim-lihim. Okay? Make it intentional. Ito yung kailangan natin sa ating panahon. Katulad ni Tomas, nung na-encounter niya, minsan pa ang kanyang Panginoon, isinigaw niya, Panginoon ko at Diyos ko. Nagbabadya na hindi niya kinakahiya, nagbabadya na nagpapatotoo siya nung kanyang pinaglingkuran ay tunay na yung Diyos. At kailanman hindi niya ito iniwan. Dahil ipinaranas sa kanya ng Panginoon na siya rin ay hindi niya iniwan. Kaya nga bumalik siya on the second account. It was not for anyone else. It was intentionally for Thomas. Mahal niya si Tomas at ayaw niyang hindi siya makasama doon sa paghahayo. Kasi paano ka hahayo kung hindi ka naniniwala doon sa ipamamalita mo? Tama po ba? So Jesus comfort him. At dahil doon, nabago, mas lalong lumalim ang pananampalataya ni Tomas. Yung simple message kung minsan, simple thoughts. Minsan, pupunta ka ng palengke, alam mo madadaanan mo yung bahay ng kapatid mo. Hindi ka nakaplanong dumaan doon, pero minabuti mong dumaan, kumustahin sila. Dumaan ka doon. Hindi mo alam kung ano yung idudulot na kagiliwan doon sa pinuntahan mo. O hindi ka nang hinayang na tumawag. Kinukumusta mo siya dahil matagal mo nang nakikita. Ipinaparamdam mo sa kanya, nasasabik ka sa kanya. Hindi mo alam na baka yun lang ang hinihintay. Agsubliak nga ro din kabsat, mariknak na ay ayatinnak. Yamin po ba? So kaya magpasalamat po tayo doon sa mga bumibisita sa inyo, doon sa nagmamalasakit, doon sa tumatawag. Huwag po tayong makulitan sa kanila. Pamamaraan yun ni Lord para ang bawat isa sa atin ay patuloy na magkaugnay-ugnay. Kaya kung may nawawala po sa ating mga kapatid, tulungan niyo po yung mission team. Tulungan niyo po yung church. Hanapin po natin sila, kumustahin natin sila, iparamdam natin sa kanila that we are the church. Maging intentional po tayo sa ating paglilingkod. Kapag ka nararamdaman po nung inaabot nating kapatid, yung ginagawa natin yun. Pagka nagiging personal na sa atin yung ministry na para bang kulang na ang ating maghapon, kulang na ang ating isang araw. Kapag hindi tayo nakakaawit, kapag hindi tayo sumasama sa care group, you are now being intentional. Pero kung okay na lang sa'yo, yan mo na, meron pa naman sa susunod. Sa susunod na lang ako dadalo. Sa susunod na lang ako aawit. Sa susunod na lang ako ganito, ganun. Bakit? Alam mo bang sa susunod ay meron ka pa? Hello? So make it make it intentional. Today, and the day forward, palagi natin gawing very intentional, very consistent yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi po, kapag ka nakikita ng Panginoon na ganun na tayo karubdob sa ating paglilingkod, ibig sabihin, we are totally surrendering to His will. Wala nang importante sa atin kung hindi ang makapaglingkod sa ating Panginoon. Mga apat, ito po yung huli, believers for life. Mananampalataya hanggang sa kamatayan. Okay po? So ito yung nangyari dito kay Tomas. Di niya na iniwan yung kanyang Panginoon. Now, sabi po doon sa verse 30-31, sa John 20 na binasa natin, marami pang mga himalang ginawa ang Panginoong Hesus na kung isusulat sa aklat na ito ay hindi na magkakasya. Kaya po tinawag yung bawat isa sa atin ng Panginoon dahil we have our own story to tell.
Kaya kung wala ka sa araw ng linggo sa church, blanco yung pahina nung yung istorya. Nya ngay ti mabasa da. Nya ngay ti makita da. Awang ka nga ro, di awan ti nakasuratan. Wala nang patotoo, walang testimony, walang nangyaring tagumpay ang Panginoon sa buhay mo. Awang ka garod. Subalit kung palagi tayong nasa ministeryo, palagi tayong nasa paanan ng Panginoon, ado ti makita da, kanya tayo. Kaya kahit wala na tayo, pag binabalikan nila yung buhay natin sa pananasunod sa Panginoon, ay si Kwan, naku, napakagaling niya nung panahon na yon. Nagtataka kami. Di ko alam kung ano yung nakukuha nila doon sa loob ng church. Pagka hinahanap mo, nasa church. Kapag hinihintay mo dumating, konti na lang at tatapusin na lang yung ginagawa namin sa church. Wala nang bukang bibig kung hindi yung paglilingkod niya sa Panginoon. O kaya pag iniistorya ka, iniistorya nila yung katagumpayan ni Lord sa buhay mo. How they will believe that the God that we are serving is we really are serving. Kung tayo mismo, hindi nakikita sa atin ito. At ito yung iiwan ko sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kahit na magkaroon pa tayo ng maraming Christ Resurrection Sunday, kahit na ilang beses tayong mag-celebrate nito, kahit na ilang beses tayong mag-reaffirmation of faith, listen to this, kung walang transformation, wala lahat ng ito. Amen po ba? So, kailangan may changes. Kailangan may nagtatransform. Kailangan na merong nababasag sa atin para ang nakikita, ang naririnig, nararanasan nila sa buhay ng bawat isa sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pagtatapos, Jesus is risen. Now what? Kung tatanungin mo ang sarili mo ngayon, oo nga, nabuhay na ulit si Jesus, nag-celebrate ako. Paano na ngayon? Ano na yung gagawin ko ngayon? Ito yung hamon sa bawat isa sa atin, sa patuloy nating pagsunod sa Panginoon. Ano ba yung gagawin mo pa? Ngayong inalala mong muli na nabuhay nga ang ating Panginoong Jesucristo at siyang ating inihintay na muling magbabalik. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.